there is no condemnation. Wala na ipagka sa design. So ang pulong sa Ginoo atong pagasaluan dinhi sa Romans chapter 8 verses 1 to 2. Pakikas, Kuya Vincent. Romans chapter 8 verses 1 to 2 in the NLT version. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. In verse 2, and because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Kalayon ang pulong sa akong buhay na Diyos. At usang palakpakan atong buhay na Diyos. There is no condemnation kung wala na ipagkahinukman pa. Next slide. The statement of the Apostle Paul. Nagingon din na, so now there is no condemnation for those. Ngayon so, sa Apostol Pablo, nagpahinumdum anak ko na wala na ipaghinukman. Kung basahin mo ang verse 2, verse 1, tarayin mo, balik ka sa itong main verse. There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Wala na ipagkahinukman pa. Mga igsoon, kitang tanan, nga mito, pinawat ng Ginoong Kristo, wala na ipagkahinukman pa. I-erase or gitanggal ang atong mga kalampasan, ang atong mga shortcomings. Mga igsoon, let's remind ourselves. Painumduman ta mo mga igsoon, or painumduman na itong paukiling nun. Wala na tayo pagkahinukman pa. Even sa tanan or sa uban, na daghan kayong mag-accuse, maghukom sa tuwa. Absuelto na itong mga igsoon. Pikpika sa inyong katapad, di na absuelto naman ka. Wala na dapat kukundirin sa tuwa mga igsoon. Ito, pikpika ang katapad. Kaysa there are daghan kayo na mukundirin sa tuwa. Unang-una sa itong batasan. Hukman tayo. Ingon tayo taka. Unsa man na yung batasan, di rin makaunog iro. Bitaw, ginukman ang kalaan. Wala sila kabalong na si Kristo, namatay sa inyo. Kabalong na Ikson, kaning balang ko ninyo. Daulit ko ninyo. Pagpamato na nga si Ginoong Kristo na Ikson. Tako kayo ginbes sa inyo. Ang iyang kamatayin, ang iyang kinabuhi, ang iyang lawas o ang iyang buho. Unya, simple ra sa usa ka tao, or there are some people na judgmental kayo buto. Yan na tao condemn, mga igsoon. Mga igsoon, 2,000 years ago, we are absolutely absuelto na itong mga igsoon. Pero, ang kaaway na ito na mong yawa. Muna itong bantayan mga igsoon. Munang si Apostoles Pablo, nagpahinumdum ka na ito, na wala na ipagkahinukman pa ang tao na doon na or na bilong ng Jesus Christ. The statement of Apostle Paul, it states here, or nagsulti, or nag-ingon din, so now there is no condemnation for those. Muna pagpasabot mga igsoon. This means that those who are in Christ, kita nga na kang Kristo, ikaw nga na kang Kristo, mga igsoon, are no longer subject to God's judgment. Kung ang ikaduwa or punishment for their sins. Gibalik-balik na sa ito ang head pastor na ang issue aning sala. Wala na rin. Usahay, ngunit, ang sakit sa tao na judgmental, balik-balik ko ng imong sala. Sala kaniadto, sala sa una, sala tong gamay pa ka, sala pa tong namukot ka sa bulsa sa imong papa, nagbuwa ka sinsilyo, balik-balik ko. Mga igsoon sa pulis, si Pablo nag-ingon, iyag yun gi-emphasize na kita na dunay Kristo sa kinabuhi nito, pinawat ng Ginoong Kristo, dili na ta nayabol aning sala. Gibayaran na ni Kristo. Kung tanawon nimo ang ginaflash during the communion mga igsoon, tanawag unsa kabukat ang gibuhat ni Ginoong Kristo. Nalansan siya, gibunalan siya, and then pasan sa krus.
Unya, simple ra sa mga tao na judgmental. Na i-judge ka, i-judge ko, and even our leader, katinod lang ang atong head pastor. Prone kay siya sa judgment. Prone kay siya sa condemnation. Ginakondemn siya ba? Mga igsoon, klaro pinaw kasi Apostoles Pablo naging wala natay. Isyuan. Dili na ta hukman pagbalik. E nga naan na kang Kristo. Usahay ang issues sa sala. Muna'y balik-balikon sa mga tao nga ang utok. Judgmental. And even sa imong sa ganyan, dili malikayan. Ang imong katapat ba o ang imong isuon mamantay sa imo. So, mga igsoon, parayon ta. Si Pablo nagingon, muna niyang ibalik-balik or ipahinumdum ka na to. Dili na tayo hinumman pa. Absuelto na ta, mga igsoon. Atong palapakan atong buhay na Diyos. E nga no, absuelto na ta. Pero ang tao na judgmental, mabalik-balik. We are careful to that. E nga no, usahin mo po na yung makapaluyang sa atong kasing-kasing mo. Kana galing i-condemn ka, judge pa din ka, tamayon pa din ka. But it is a great and a good news for us. Maayong balita. Si Kristo is the good news. Maayong balita. Naghihatag or gasa magikan sa atong buhay ng Diyos. And then, this means that those who are in Christ are no longer subject to God's judgment or punishment for their sins. And the second side, ato kay Kapablo man to, ang kang Kristo. In John chapter 5, verse 24, the statement of our Lord Jesus Christ. In John 5:24, naging din ni, I tell you the truth, mo rin kamaturan. Those who will listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. Mga igsoon, pila naka-series, pila naka-domingo, nagibalik-balik sa atong head pastor about the truth of salvation. Morning, ang pinakaugat, isa sa pinakaugat, o kamatuoran na basihan nato, mga igsoon. Morning, kamatuoran na giingon ni Ginoong Jesus. I tell you the truth. Those who will listen to my message, mensahe ni Ginoong Kristo sa kaluwasan, and believe in God who sent me, ug motoo sa Dios nga Amahan nga nagpadala nga nako adunay kinabuhi walay katapusan. Atong palakpakan atong buhay nga Dios. Adunay kinabuhi walay katapusan. And then they will never be condemned. O nani? They will never be condemned for their sins. But they have already passed from death into life. Usa ka mayong balita that we that accept the Lord Jesus Christ will never be condemned for our sins. Klaro pinaw mga igsoon that they will never be condemned for their sins. Balik-balik ko na. Balik-balik sa atong head pastor. And even for us, si Jesus Christ na painumdum ka nato, you will never be condemned. And then, but they have already passed from death. Itabok na ka mga igsoon, na absuelto ka na. Usa ka mayong balita na gihatag or ibungat ni Ginoong Kristo. Atong palakpakan na itong buhay ng Diyos. Kaya pinakasog mga igsoon, alam sa itong buhay ng Diyos. They have already passed from death into life. Usahay ang mga judgmental ng mga katawan ng mga tao, ginatuis nilang mensahe. Ginatuis nilang Biblia. But, for me, duha. Igo na ang duha na nag-ingon. First is the Apostle Pablo, that there is no condemnation for those who belong to Christ. Itang tanan na natin ni kabalong check
yourself, mga igsoon, we belong to Jesus Christ. Sa diha, nga mituo ka, ginawag ng Ginoong Kristo, anaan na ta sa sampakan sa Diyos. And there is no question pa. Kaya absuelto na ta, mga igsoon. And even, Jesus Christ Himself. No? Klaro tinaw. So, unsa pa man ang atong nalisod pa. Pero, mga igsoon, for those judgmental person, ginalalis pa nila, ginatukis pa nila. But for us, we have eternal security, mga igsoon. Nga, ibalik-balik sa atong head pastor, mga igsoon, na wala na question, or wala na tayo, kumbaga, mga igsoon, wala na rason na dili pa ito totoo. Kaya ano, even Jesus Christ Himself, nag-ingon, that we, or they, will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. Atong palakpakan ang punggoy na dito. Murag, medyo, kanang medyo na hang pata or kumbaga, or some issues, no? Sa itong naso na Pilipinas, but ngayon, I tell you the truth, ang Diyos ang plastar. It is a sovereign God, no? So, panayon ta mga igsoon. And letter B, next slide, who belong to Christ Jesus. Kita nga na belong to Jesus Christ, morning, ang solid evidence. In Ephesians chapter 2 verse 13, but now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ. Dalay ko ng pulong sa tungkoy ng Diyos. Mga igsoon, an evidence for us. Nga naiusap ang Ginoong Kristo, wala na'y makapahimulang ka na to, even issues sa itong kinabuhi, even sa itong ginagian, we are united with Christ. Sa unang mga igsoon, ang atong kinabuhi is nalayo sa atong buhay ng Diyos. Once you were far away from God, sa diha na wala pa ta kabaton, kaluwasan, wala ta na kailangan ang Ginoong Kristo, layong katag distansya sa atong buhay ng Diyos. But it is the good news. Mo yung mayong balita na si Ginoong Kristo giusa ta. But you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now, mga igsoon, as an encouragement for us, but now you have been brought near to Him through the blood of our Lord Jesus Christ. Atong palakpakan sa Ginoong Kristo, mga igsoon. We are united. Nayusa ta. So walay question or walay pagduda, mga igsoon. Even though there are some people who accuse us, mga igsoon, na belong ka ang Ginoong Kristo. And even death, or even our enemy, dili makapahimulang na. So mga itong sitwasyon karon kabalo ko, dagan tao ginagian. Struggle sa itong finances, struggle ta sa itong kinabuhi, atong businesses. But let me remind everyone, akong painumduman ng matagusan, even for me, mga igsoon, we are united with Christ. Naiusan ta kang Kristo, munang walay rason o walay butang niining kalibutan na makapahimulang ka na ito ng Ginoong Kristo. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. So walay makapahimulang ka na ito kaya naiusan ta kang Kristo. Wala na even our enemy. Kung bitaw sa atong kinabuhi karang mga igsoon, we have different struggles. Pero painumduman ta mo na si Ginoong Kristo naiusa ta niya. So walay rason, abisan pa kining mga tao ng mga judgmental is trying to force pugson yun ta or tamayon ta, i-condemn ta, then ang Diyos maoy kalaban niya. Dili kita Rusay. Dili lang pagkikutok dira, dauton pagkit ang atong pangalan. Mga igsoon. But
painumduman ka mo mga igsoon. Once we are united with our Lord Jesus Christ, ang iyang tugo, moto'y nag-usa ang tugo. So, kining tugo ni Ginoong Kristo, dili lang nag-iusap ka na to, kundi nagkatag protection. Kung palakpakan si Ginoong Kristo mga igsoon. So, walay rason, kita mga igsoon, no? Hallelujah. I am reminding every one of us that there is no condemnation to those who belong to Jesus Christ. Wala katay, dili na tayo mukman. Pero there are some people who are accusing us. Mga igsoon, ang atong simbahan or this church is kanang niagiman of testing, pagkuyog mga igsoon. But we stand united as one. Naiusa ta ang Ginoong Kristo. And I am reminding every one of us, painumduman ka mo, makatong pagkuyog, dali ka to, di ba? Mga igsoon, nakamupon, natakong palakpakan na tumbuhin nito. Kaya nga nung we have struggled, kadali ka, but we have survived by the grace of our God. Muna nga, atong tanggalon, or atong di na itong nangawang ba, mga igsoon, let us erase those who are accusing us. Hindi na ito na sila tansinon mga igsoon. Kaya nga no, klaro tinaw that there is no condemnation for those who are in, for those who belong to Christ Jesus. Atong palakpakan na itong buhay ka Diyos. And the next slide, the power of the Holy Spirit, which is freedom. First, there is no condemnation. And the second, we are united with our Lord Jesus Christ. And the next slide here is the power of the Holy Spirit. Maligtas sa ito. It is freedom. Nahimutang gawas ito mga iso. And this, in verse 2, in Romans, chapter 8. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Mga igsoon, usa ka maayo ng balita. That we are free from the power of sin. So, walay rason, mga igsoon, pahinumduman ka mo that wala na issue ang sala sa tuwa. Because the Holy Spirit has freed us from the power or from the hands of sin. It means that death, the next slide, it means that the death or sin has no power over us. Atong palakpakan si Ginoong Kristo because of our Lord Jesus Christ. Mga igsoon, painumduman ta mo mga igsoon na gawas to na ta. Ang atong pagpakinabuhi or pagpanginabuhi ini sa kalibutan as magtutuo. Gawas mo na. Dili sa kaniadtong nga ginapusta nga wala tayo kagawasan, ginapusta sa unsa nga klaseng sitwasyon. No. Painumduman ta mo mga igsoon that we are free, already free from the power of sin, and that death has no power over us. Wala kay gawong ang kamatayon or ang sala katong kinabuhi. Kuna atong kinabuhi usab mga igsoon, magkinabuhi ta nagawas dun. Walay nagpugong sa tuwa. Walay nag-accuse sa tuwa. Walay nag-discourage sa tuwa. Ang atong pagkinabuhi nining kalibutan is gawas dun. Dili kay nagkinabuhi ka nga naglakaw ka nga wala kay ulo. In other terms, or adunay kaulaw kay mong kinabuhi. Mga igsoon, painumduman ka mo that we will stand tall in nasa Ginoong Kristo ka nato. Dili na tayo man. Kung itaw, painumduman ka mo balik-balikon nato, no? And even for our pastor na balik-balik, encourage nagpainumdum sa tuwa that we are free
from even the accuse of the enemy. Kaya ang kaaway na ito, dili mo hunong sa pagpahinumdum ka na ito. But the Bible, nagpahinumdum sa ito, that we are free. Gawas mo na ito. So walay rason nga mapabilin ta ginapos. Ang atong kinabuhi, gawas nun mga ison. Atong palapakan na itong buhay ka Diyos. First is there is no condemnation. And second is we are united with Christ. And then the Holy Spirit has given us freedom na sa diha ang kinabuhi ta isip na magtotoo katong Ginoong Kristo. Ang atong kinabuhi gawas nun. Dili ginapos pa nga dahil nagpugong sa imo. Si Ginoong Kristo naghatag ka nato na kung kagawasan pinagay sa iyang dugo. Atong palakpakan natin dugo. So our verse in Galatians chapter 5 verse 1, another reminder or pagpahinumdum na nato. In Galatians chapter 5 verse 1 in the NIV version, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Yugo sa pagkawin. Mga igso na atong kinabuhin, dili na uliton sa sala. Wala kitawagan din ang absuelto na ta. So, sa Apostoles Pablo ng painumdum, it is for freedom that Christ has set us free. Ikaw, ako, gibuhian, or ang atong kinabuhi, dili na ginapos. And then, do not let yourself, stand firm. Parugan na ito, ipagtungan na ito mga iso. Nato sa palakpakan na ito buhay na Diyos. Stand firm, and then do not let yourselves be burdened again. Sa Bisaya pa, dili ta magpatali. Be burdened again by the yoke of slavery. Kumita sa itong kinabuhi, let us walk with freedom. And then let us live ang kauban ako sa Ginoong Kristo. Kaya nga no, suteta mo, ang atong kinabuhi karon or atong kinabuhi is ipanalaminan sa iba. Kung sa aking action, whether you like it or not, tanawon ka. Ikaw ang imong salamin. No? Pero, una-una ng mga ison, kato pong nagtanaw or nag-accuse sa inyo, Jesus Christ himself na kayo in Matthew, alimot ko sa verse, na usa ka sambing na bago ni mo kuwaon ang puling. Di ba ang puling gamay? Tanawon sa ni mo ang pagaling ng troso. Wala yun nag-ingon si Ginoong Kristo na kuwasa itong troso sa imong kaigsoon. Mga igsoon, si Ginoong Kristo nag-ingon o nagpainumdum ka nato that if we have speck, sa English no, puling sa atong mata, bago na ito kuwaon itong troso sa itong pagaling o sa itong igsoon, ano ito tanggal ang puling na nasa itong mata? Dili ta mamantay, dili ta magtanaw sa iyang balik, but we will love this person or this brethren. Kaya ano, sa itong kinabuhi nung mas nakupa ang atong kasaypanan kumpara sa itong iso. Kung bitaw, we, the Philadelphia Church of Christ, ang atong head pastor na painandong ka na ito, that we will not judge our brethren. Kinsa man, kaya ano, bilit ta ang ngayon nga mo judge. Painumduman ta mo mga iso that kaning atong kinabuhi no, as a mirror for others. Ato pong pagalingon, dili po nato dili po ta dapat nga maging self-righteous ato bangan sa oras. But we will stay humble. Kaya ano ang Diyos yung basta rin na atong palakpakan na itong buhay ng Diyos na. Simple reminder po us that paglikay sa paghukom soban.
po, dili po ka. Mga igsoon, ang pulong sa atong buhay nga Diyos lagingon na wala na ipagminukman ang tao na aduna or anaa kang Kristo. O giusa ta, uban ng Kristo, pinaagi sa iyang dugo, o nagpainumdum usab ang atong buhay nga Diyos na dili ta magpahigot balik sa yugo sa pagkaulipon kay gihimo na kang gawaston sa atong buhay. At palakpakan na ito ang atong buhay nga Diyos kaya pinakakusog na ito, no? Hallelujah! Ano na ba tayo? Nakapunan mga igsoon? Amen! Hallelujah! Pinagduman na mo mga igsoon that this message is not for me. Sa tuwan ni tanan. Whatever na usahay, labay o bato sa away natin, dili na ito na sa tatlo. Kaya nga ang kamatuoran will speak for us. And the Lord Jesus Christ will defend for us. So dalay ko na atong buhay nga Diyos, atong palakpakan atong buhay nga Diyos, kung paminaw, kung pakampo, kung bisan pa na short message, kabalo ko kitang tanan na blessed day. Kaya nga among tanan, kanadin na, kaning ang mensahe, dili niya kuha. Dili lang sa kuha, kung dili kanatong tanan. So, to God be the glory, dalay ko na atong buhay nga Diyos. O, ako sa palakpakan, ang Diyos, sa pinakakusog, kanang pinakakusog na pakpak mo, dili sa kuha, kung dili, atong buhay nga Diyos.